Hi everyone! So magandang araw po sa inyong lahat. And nandito tayo ngayon sa episode 4 ng ating podcast. And I know it's been how many months na since episode 3 and sana po ay makabawi ako sa pag-upload. Yan. Ang story natin today ay all about Eliseo. So, si Eliseo ay isang propeta. Ang libro po ng 2 Kings ay makikita po sa Old Testament. So, context lang, meron po kasing dalawang propeta, si Elijah and si Elisha. So, madalas, nalilito ako sa kanilang dalawa, kaya sa Tagalog na pangalan ko na lang sila, ibibida. So, si Elijah, siya si Elias, habang ang isa naman, si Elisha, ay Eliseo. So, si Elias ay meron siyang kanang kamay. Dati, ito nga si Eliseo. At pareho silang propeta. So, when we say propeta, parang ito yung nagiging mediator ng mga tao during that time ng mga Israelites and kay God. So, siya yung mediator. Kasi wala pa naman dati si Jesus. Ngayon kasi, Jesus is the one and only mediator. Siya ang tulay natin kay God the Father. Pero, during Old Testament, propeta ang nagiging mediator. So, kung meron mang sabi or gustong iparating ang Diyos Ama, it was through the prophets dumadaan. So, ang isa sa mga propeta nga ay si Elias at si Eliseo. Ngayon, si Eliseo, dati hindi niya parang nahihirapan siya na mabuhay nang wala si Elias. Kasi nga, pinaka-boss niya yun dati eh. And sa mga hindi nakakaalam, si Elias kasi, kinuha siya ni God the Father. Itinaas siya sa langit. So, hindi siya namatay, kundi kinuha siya ni God ng buhay, dinala siya sa langit. And alam naman ni Elias na darating yung panahon, alam naman ni Eliseo na dadating yung panahon na yun. Pero parang hindi siya prepared. Pero ganun pa man, nung nawala na si Elias, ay naging effective naman sa bagong tungkulin si Eliseo. And dito nga sa nakikita niyo sa screens ninyo, ang book natin for today ay from the 2 Kings chapter 6 verses 8 to 23. Ito pala 6:8 to 23. So, ang title nito ay pinahinto ni Eliseo ang paglusob ng mga Arameo. So, yung Arameo, sa panahon yata ngayon, Syrians, mga Syrians to. From Syria, of course. And, ang lulusubin dito ng mga Syrians ay yung hari ng Israel. And dahil nga propeta si Eliseo ng mga Israelites, ay ito ang pinagsisilbihan ni Eliseo, yung mga hari ng Israel. And nagtataka kasi yung mga Syrians kasi ilang beses na silang nagpaplano ng paglusob sa mga Israelites, sa hari ng Israel, pero parang naisip nila laging one step forward sa kanila yung mga Israelites. So, yung hari ng Syria
nag-meeting siya, miniting niya yung mga kawal niya and yung mga sundalo niya, and tinanong niya, sino dito sa inyo ang espiya ng mga Israelites? Kasi parang napakadalas naman nilang pagplanuhan ng paglusob, pero nalalaman pa din ng mga Israelites yung move nila, yung gagawin nilang move. So nakakapagtaka, syempre sa part ng hari ng Syria. 'Di ba? So tinanong niya kung sino sa kanila ang espiya. Sumagot yung isang kawal niya, mahal na hari, wala pong espiya sa amin. Meron po kasi silang Eliseo. So meron daw silang propeta na nakikita yung mga mangyayari pa lang. Yung mga pinaplano pa lang ng Syrians, nakikita na nung propetang yon. At yung pangalan niya po ay si Eliseo. So, kaya ang ipinag-utos ng hari ng Syria that time ay unahin ng alamin kung nasaan ba tong si Eliseo na to. So hanapin nyo si Eliseo at bihagin nyo. Kasi siguro sa isip niya, hindi niya malulusob yung hari ng Israel kung nandito pa rin or kung hindi mawawala itong Eliseo na to. So yun na nga naging focus ng hari ng Syria. And during that time, si Eliseo ay nasa Dotan. Ang Dotan, feeling ko puro bundok. Nasa bundok si Eliseo. And kasama niya yung katulong niya. So, isang katulong and si Eliseo. And noong mag-uumaga na, lumabas yung katulong and nakita niya yung dami ng sundalo na taga-Syria, yung mga Syrians, mga yung mga Arameo, nakita na niya padating, papalusob doon sa kinaroroonan ni Eliseo at ng katulong. Kaya lumapit siya, yung katulong, lumapit siya kay Eliseo at sinabi niya na paano na po tayo? Parang ang dami-daming kawal, ang dami-daming kabayo ko na nakita sa labas. So, siguro feeling niya sobrang takot kasi dadalawa lang sila doon. And ang sabi ni Eliseo, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. So imagine, dalawa lang kayo, pero ang sabi ni Eliseo, huwag kang matakot kasi mas marami tayo kaysa sa kanila. And then after that, nagdasal si Eliseo, Panginoon, buksan po ninyo ang mga mata ng katulong ko para makakita siya. So, dito siguro nagtataka din kayo kasi hindi naman nga bulag yung katulong. Nakita niya nga yung dami ng kawal na paparating. Ang pinagdasal ni Eliseo dito ay yung spiritual eyes ng katulong niya. And after nga na magdasal si Eliseo na buksan ang mata ng kanyang katulong, binuksan ng Panginoon ang mga mata ng katulong at nakita niya na puno ng mga kabayo at karwahing apoy ang kaburulan sa paligid ni Eliseo. So imagine, ang nakita ng katulong ay sobrang mas maraming kabayo at chariots of fire, karwahing apoy, ang nakapaligid sa kanila. Mas madami doon sa Syrians. Mas madami sa mga Arameo. And kaya pala nasabi ni Eliseo na huwag siyang matakot kasi mas marami sila kaysa doon sa Syrians. At habang papunta naman ang mga kaaway kay Eliseo, malapit na, nanalangin naman si Eliseo ulit na bulagin yung mga Syrians.
Ngayon, nung nabulag yung mga Syrians at nakalapit na sa kanila, nakausap niya, tinanong nung isang sundalong Syrian na kung nandoon ba si Eliseo. Ngayon, si Eliseo mismo ang sumagot, wala dito si Eliseo, wala dito ang hinahanap nyo, pero pwede ko kayong samahan kung nasaan siya. So dahil bulag nga yung mga kawal na taga Syria ay ang naging guide nila sa paghanap kuno kay Eliseo ay si Eliseo mismo. Doon sila dinala ni Eliseo sa Samaria kung saan nandoon yung hari ng Israel. At noong nandoon na sila, nanalangin ulit si Eliseo na buksan na ulit yung mata ng mga sundalong Syriano, yung mga Arameo. And yun nga ang nangyari, bumalik yung paningin nila at nagulat sila na nandun sila sa Samaria, kaharap nila yung hari ng Israel at nalaman nila na yung nag-guide sa kanila ay si Eliseo mismo. So parang naisahan na naman sila. And then, sabi nung hari ng Samaria, ay hari ng Israel, ama, tawag niya doon sa propetang si Eliseo. Kasi matanda na nga. Ano po ang dapat nating gawin sa mga Syrians na ito? Papatayin na ba namin? Ang sagot naman ni Eliseo ay huwag patayin, pakainin, ilabas lahat ng masasarap na pagkain, tapos pauwiin, pakawalan na. And ganun nga ang ginawa ng hari ng Israel. Naghanda siya ng isang malaking salo-salo para sa mga Syrians at pagkatapos pinauwi sila sa kanilang hari. At mula noon, hindi na muling lumusob ang mga Arameo, ang mga Syrians sa lupain ng Israel. So that's the end of the story. And ano ba yung lesson dito sa story na to? And napaka sarap imaginein. Di po ba na katulad nung katulong, kapag namulat talaga yung mata natin, yung spiritual eyes natin, sa tuwing nakikita natin ang daming problema, nakikita natin walang solusyon, nararamdaman natin na nag-iisa tayo. Ano yung kailangan nating isipin? And just like yung katulong, namulat nga ang kanyang spiritual eyes, nakita niya na sa gitna ng takot niya, nadadalawa lang sila ni Eliseo, ay sobrang dami palang ipinadala ang Panginoon na tulong para sa kanilang dalawa ni Eliseo. And sana sa tuwing nag-iisa din tayo at puno ng alalahanin, isipin natin at imaginein natin na meron ding pinadala ang Panginoon para tayo'y samahan, saklolohan, and even Jesus Himself is with us. One time nanood ako ng Tony Gonzaga show ba yun? And yung guest niya that time, may author siya ng isang book na something about miracles na sinusulat niya sa journal yung mga prayers niya, and then yung pag-iyak niya, pag hihinagpis niya, sinusulat niya sa journal. And then araw-araw, lumipas na ang mga buwan, taon, kapag binabalikan niya, nakikita niya na palaging may sagot ang Panginoon doon sa mga prayers niya. And madalas, miracles ang pinapadala ng Panginoon. At sabi naman ni Tony, tuwing nagsusulat siya, kasi ganun din daw yung ginagawa niya, ay ini-imagine niya na habang nagsusulat siya, umiiyak siya habang nagsusulat,
na i-imagine niya na Jesus is hugging her or tapping her back. Kasama niya doon sa table na pinagsusulatan niya at nakakagaan ng pakiramdam. So, siguro ang i-advise ko lang din na every time na madaming problema at feeling natin nag-iisa tayo, maging katulad tayo ng katulong ni Eliseo na makita natin na ang daming anghel na pinadala ang Panginoon para tayo'y samahan, ipaglaban. Ang daming kabayo, chariots of fire, mga karwahing apoy, tuwing tayo ay pinaiikutan na ng iba't ibang klaseng kalaban or problema, because totoo naman po na God is always with us. Yun nga lang, hindi natin siya nakikita. Pero palagi nating isipin yung sinabi ni Jesus kay Santo Tomas na mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila nakikita. And yun po, pananampalataya lang. Sabi nga sa series ngayon sa Victory, faith like no other. Walang kapantay na pananalig at pananampalataya sa Panginoon ang ating kailangan. Sa mga bagay na hindi natin nakikita, sa mga bagay na wala tayong katiyakan, wala po tayong dapat gawin kundi manalig, manampalataya sa Panginoon. So that's the lesson of this story po. So let us pray. Dear God Almighty, You are sovereign. Wala kang katulad, walang imposible sa iyo, Lord. We acknowledge that we are sinners. Kami po'y malaking pagkukulang, pagkakamali sa inyo. Please forgive us. Thank you for today na na-share po namin, na-share ko po ang inyong salita, and marami po sanang na-bless ng inyong words, Lord. And masa isip po namin palagi na You are with us sa gitna ng aming mga pinagdadaanan. Wala naman pong taong walang problema. And ito pong mga pagsubok na to ay makakapagpatatag sa amin, makakapagpalapit sa amin sa inyo, Lord. May we always remember that You are with us, Your angels are with us, and that You will never leave us. Kahit nahihirapan kami, palagi kayo nandyan. At kapag nandyan kayo, Lord, ang presence Niyo po ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan sa puso at sa isip. At itong kapayapaan po na to ay hindi makukuha sa kahit na anong material na bagay. Maraming salamat po. At magkaroon po kami ng meaningful week ahead. Today is Tuesday, so medyo matagal pa yung week. But we surrender everything to You, Lord. We surrender our lives to You, our business, our health, our family to You, our friends, lahat-lahat sa buhay namin, Lord. We surrender to You. Thank You po. At ito po ang aming dasal sa ngalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. Thank you guys for listening, always listening to me. So magkita-kita po tayo sa susunod kong episode 5. Hopefully weekly na nga. Nagpe-pray ko yan kay God. Thank you po sa pagsubaybay sa aking mga mini videos. And God bless us all. Bye!